Announcement, hello mga idol, may kaunting paalala lang po. Ito ay dahil sa mabagal ang upload natin. Ang dahilan nito ay cellphone lang gamit ko kaya mano-mano talaga sa paggawa at isa pa akong estudyante kaya hindi tayo makapag-upload ng araw-araw. Lalo na rin ngayon ay nilalagnat ako. Yun lang mga idol, maraming salamat po sa inyo, sana suportahan nyo pa rin ako. Sa kabilang banda matagumpay naman na nakarating ang ating bida sa kinaroroonan nila Hyang Nim. Sa pagdating na rin ng ating bida dito ay kaagad niyang napansin ang sasakyan na ginamit ng mga ito. Ngunit hindi niya naman ito binigyan pa ng pansin dahil nakita nito ang mga nakakalat na dugo sa lupa. Sa kabilang banda rin makikita natin ang isang tao na pinipilit buksan ang isang pintuan. Makikita naman natin kung sino ito, at ito ay walang iba kundi si Minji na nagbabakasakali na mabuksan ang pinto na kung saan sila nakakulong. Saad rin ito na kung may tao ba daw sa labas at kung meron man daw ay nakikiusap ito na buksan daw nila ito. Sa ginawa naman ni Minji na paghingi ng tulong sa labas ay napagod ito kaya napaupo na lang ito, habang nagsaad ito na giniginaw na daw siya, kaya napasabi na lang siya sa pangalan ng kanyang ama dahil wala na itong magawa pa. Sa ilang minuto rin ay may natagpuan ng ating bida na isang lugar na pwedeng pagtaguan. Kaya agad-agad na nitong binuksan ang pinto at nagbabakasakali na andito ang anak niya. Sa kabilang banda nagtataka si Minji dahil biglang bumukas ang pintuan kung nasaan siya. Nakita niya rin ang anino nito kaya napaiyak ito dahil baka ito na ang kanyang ama. Ngunit ang akala nito na ama niya bumukas ng pinto ay nagkakamali ito dahil ang bumukas pala nito ay walang iba kung hindi si Hyang Nim habang may kausap ito sa telepono. Kaya nang malaman niya ito ay agad na itong tumahimik habang nagtatago sa likuran nito. Galit na galit naman si Hyang Nim sa mga oras na ito dahil hindi sinasagot ng ama ni Harry ang tawag nito. Saad pa nito na anong klaseng presidente daw ang taong ito dahil ang anak daw nito ay nakapatay ng tao. Narinig naman lahat ito ni Minji at hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Hyang Nim. Ngunit ang hindi lang nito alam ay ang tinutukoy ni Hyang Nim na napatay na tao ni Harry ay siya mismo. Bigla namang napatigil si Hyang Nim sa kanyang ginagawa dahil napansin ito ang bakas ng sapatos sa sahig. Napagtanto rin ito na buhay pa ang kanilang daladalang biktima kaya napatulala na lang ito. Takot naman si Minji at napaiyak ito dahil akala nito ay mahuhuli na siya ng taong ito. Ngunit bigla namang hinawakan ng bantay ang katawan nito kaya bahagyang nabitawan nito ang hawak-hawak nito na telepono. Sa ginawa nga nito ay galit na galit si Hyang Nim dito at minura pa niya ito dahil bakit buhay pa daw ito, kasabay na inilabas ang kanyang kutsilyo. Sa paglabas nga nito ng kutsilyo ay agad-agad na rin itong sinaksak ang tiyan ng bantay. Sa ginawa nga ni Hyang Nim na pagsaksak dito ay nakita lahat ito ni Minji kaya napatakip ito sa kanyang bibig sa sobrang takot. Sa takot nga rin ito ay kasabay niyang nakita kung sino ang tinatawagan nito at nakita niya kung sino ito. Ngunit bigla namang bumagsak ang katawan ng bantay na wala ng buhay sa harapan niya kaya mas lalo pa itong natakot. Agad-agad na rin ni Hyang Nim kinuha ang kanyang telepono na nalaglag, at nagsaad na wala daw talagang katapusan ang ganitong mga pangyayari. Nagpunta lang daw sana siya dito para kunan ang litrato ng bangkay ng mga ito pero napalaban pa daw siya dito. Bigla namang tumawag si President Ju kay Hyang Nim kaya kaagad niya enren itong sinagot. Nagsaad naman si President Ju na kung maayos na ba daw si Hyang Nim dahil sa mga pinsala nitong nakaraan, at narinig niya daw na may nagawa ang kanyang anak na isang bagay kaya mas mainam daw na magkita sila para makapag-usap ng maayos. Pumayag naman kaagad si Hyang Nim sa sinabi dito, ang makipagkita daw para mag-usap ay ang gusto daw nito. Tinapak naman nito ang ulo ng kanyang anak at nagsaad na ang bait daw ng kanyang anak dito sa loob ng kanilang bahay pero pagdating daw sa labas ay napakakulit daw nito, kaya bahagya daw siyang nabigla dito. Pero sinabihan niya naman ang kanyang anak na siya na daw ang bahala sa ginawa dito kaya wag na daw itong mag-alala pa. Sa kabilang banda naman galit na si Hyang Nim dahil huwag na daw sila makipag-usap ng formal habang minumura nito si President Ju, at mabilis daw siyang puntahan ito sa ipapadala niyang lokasyon, huwag rin daw nitong kalimutan magdala ng 2 bilyong yuan na pera. At higit daw sa lahat ay huwag itong magdala ng pulis at ang kanyang assistant, lalong-lalo na daw ang kanyang planning director. Pumunta daw ito sa kanya ng mag-isa at ipapadala niya lang daw ang lokasyon kung saan sila magkikita, kaya tinanong niya ito kung naiintindihan ba daw nito ang sinabi niya. Kung hindi daw ito tutupad sa kanilang usapan ay ang anak daw nito ay habang buhay na magiging mamamatay tao. Minura niya rin ulit ito sa isa pang pagkakataon habang galit na galit ito, dahil dalhin rin daw nito ang mga nabasag ng ngipin niya.
Kasabay na tinapos ang kanilang pag-uusap kaya nagtataka na lang si President Ju dito. Ngunit hindi niya naman pa ito binigyan ng pansin at sinabihan niya ang kanyang anak na huwag itong mag-alala dahil hindi daw ito malaking bagay na gawain para sa kanya. Dahil kaya niya daw na gawin ng kahit ano, nag-alala naman ang sagot ni Harry sa kanyang ama na paano naman daw ang ama ni Minji. Bigla namang napatigil sila sa kanilang pag-uusap dahil nagsaad ang tauhan niya na nakahanda na daw ang sasakyan na gagamitin nito. Kaya tinawag niya na lang si Harry at tinanong niya ito na nakalimutan na ba daw nito kung anong klaseng pamilya sila. Kaya kahit kailan daw ay hindi mawawasak ang kanilang pamilya, kung ito daw ang panganay na anak ng pamilyang ito ay dapat maging confident daw ito sa kanyang buhay. Kaya agad-agad na rin itong nagpaalam sa kanya na aalis na daw siya, habang si Harry naman ay napaiyak dahil sa mga pinagsasabi ng ama sa kanya. Nang tumalikod na nga ang mga ito para umalis ay kaagad na nagpaalam ito sa kanyang ama, saad pa nito na magkita daw sila mamaya. Ngunit habang nagpapaalam nito ay pinakita na nito ang kanyang totoong kulay, dahil galit na galit ito sa mga nangyayari. Kaya agad-agad na nitong tinawag ang kanyang director at sinabihan na maghanda daw ito ng 5 bilyong yuan cash. Sa pagbuhos ng ulan ay nagsaad si Hyang Nim na nakagawa daw siya ng maling galaw. Pero sa wakas daw ay pwede na siyang magsalita gaya ng mga tao sa Seoul. Napamura naman ito sa paglabas nito dahil sobrang lakas daw ng ulan. Kaya agad nitong sinipa ang isang bagay na nasa kanyang gilid, kaya sa galaw niya rin na ito ay nakita niya si Minji na nagtatago. Kaya nabitawan nito ang kanyang sigarilyo habang nagmumura. Mabilis namang umaksyon si Minji dahil napagtanto nito na baka papasok ulit ito. Kaya agad-agad na nitong sinara ang pinto kahit hindi na siya makalabas pa. Kaya galit na naman si Hyang Nim dito habang sinusubukang buksan ang pinto. Kaya takot na takot si Minji sa pinaggagawa nito, agad-agad rin itong tinawagan ang kanyang tauhan para tulungan siya ng mga ito, dahil sobrang mali daw ang mga nangyayari ngayon. Sa kabilang banda naman ay nakarating na ang ating bida kung nasaan ang tauhan ni Hyang Nim nang may seryusong mukha. Nang makita niya rin ang isa sa mga ito ay mas lalo pa itong nagalit dahil magkapareho ang mukha nito sa isa sa nakuha nilang impormasyon. Kaya nang malaman niya ito ay kaagad nitong sinara ang pinto kung nasaan ang mga ito. Sa pagsara nga ng ating bida sa pinto, ay nagsaad ang mga ito na kung sino daw ang ating bida. Kasabay nilapitan nito ng mataba habang mayabang nitong sinabihan ang ating bida na sumagot daw ito dahil tinatanong daw nila kung sino ito. Hindi naman pinansin ng ating bida ang tanong nito dahil kaagad lang nitong pinakita sa mga ito ang telepono ni Minji. Sa kabilang banda nagalit na naman si Hyang Nim dahil hindi sinasagot ng kanyang tauhan ang mga tawag niya kaya tinapos niya na lang ito, at tinawagan ang grupong hiningian niya ng tulong kanina pagdating nila sa lugar na ito. Agad namang sumagot ang mga ito sa tawag ni Hyang Nim, habang makikita natin na may isang tao sa likod na nakatakip ang mukha. Nagsaad ang mga ito na malapit na daw sila kaya maghintay lang daw si Hyang Nim. Nagsaad naman si Hyang Nim na pumunta daw muna sila sa opisina para hanapin si Sang Min dahil parang may nangyari daw na isang bagay, at sabihan din daw nito si Kang Min na dalhin ng freezer truck. Sa kabilang banda makikita natin ang isang tauhan ni Hyang Nim na wala ng malay dahil binugbog na ito ng ating bida. Habang si Sang Man naman ay mabilis na tumatakbo habang nagmumura dahil halimaw daw ang lakas ng ating bida. Ngunit agad naman siyang naabutan ng ating bida kaya sinipa agad nito ang paa nito, kaya bahagya itong napadapa sa sahig. Mabilis naman itong naka-recover habang nagsaad na huwag daw siyang sundan ng ating bida. Tinanong niya rin ang ating bida na kung sino ito at kung pinadala ba daw ito ni President Ju, dahil gumagalaw lang daw sila kapag nakatanggap sila ng tawag, ito rin daw ay nakapatay. Nagsaad naman ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin nito na may pinatay at kung sino daw ang namatay. Nagsaad naman ito na ang anak daw ni President Ju, habang wala na itong mapuntahan pa. Sa likod naman nito ay ang ating bida na seryoso habang tinanong niya ulit ito na kung sino ang namatay, at kung ang ibig sabihin ba daw nito na President Ju, ay ang Juyong Construction, na si Ju Kang-chan na ama ni Harry. Saad rin ng ating bida na ano daw kinalaman ni Ju Kang-chan sa anak niya, at bakit nasa kanya rin daw ang telepono ng anak niya. Ngunit hindi naman ito sumagot at mabilis na tumalon mula sa kanilang kinaroroonan, kaya bahagyang nagulat ang ating bida dito. Sa pagtalon nga nito ay agad itong kumapit sa lubid para ito ang kanyang maging susi sa matagumpay niya na pagtakas mula sa ating bida. Ngunit sa kasamaang palad ay nabitawan niya ito kaya nahulog ito.
At makikita natin ang katawan nito na bumagsak sa lupa na wala ng buhay dahil sa taas na nilaglagan nito. Tinawagan naman ulit ni Hyangnim ang mga taong pinapante niya sa opisina at nagtanong na ano daw ang nangyari. Sumagot naman ito na sa tingin daw nila ay sinalakay ito dahil sa pagdating daw nila dito ay ang kalat na. Saad pa nito na hindi daw nila natagpuan sila Sangnam dito at ang kasamahan nito na mataba na may palayaw na burger. Hindi naman makapaniwala si Hyangnim sa kanyang narinig dahil pati si Burger daw ay nawala, kaya sinabihan niya ang mga ito na hanapin ang mga ito ang dalawa. Makikita naman natin ang mataba na si Burger na naglalakad sa gitna ng ulan papunta sa sasakyan habang iniindapere nito ang kanyang natamong pinsala mula sa laban niya sa ating bida. Matagumpay rin itong nakapasok sa loob ng sasakyan, ngunit may bigla namang sumuntok sa salamin sa kanyang gilid kaya nabigla siya dito na may kasamang takot dahil alam niya kung sino ito. Ito nga ay walang iba kung hindi ang ating bida na tinitignan siya nito ng may nakakatakot na titig. Sa sobrang takot nito ay minura niya ang ating bida dahil kala ba daw nito mabubuksan nito ang pinto. Sa sinabi nga nito na hindi mabuksan nito ng ating bida ay kaagad nitong ginamit ang alambre para buksan nito. Matagumpay naman ang ating bida na nabuksan nito kaya labis na lang ang pagtulo ng pawis ni Burger habang takot na takot dahil nasa harapan na niya ang ating bida. Kaya nang huhulihin na siya ng ating bida ay napasigaw ito ng Fraser Warehouse. Kaya bahagyang napahinto ang ating bida dito dahil hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsaad naman ito na nasa Fraser Warehouse daw ang nagmamay-ari ng telepono na pinakita sa kanila ng ating bida. Andan daw ito at pinalamig dahil dadalhin pa daw ito sa Japan. Bigla namang may hamampas sa likod ng ating bida kaya bahagya siyang nasugatan nito, ngunit napamura naman ang mga ito dahil bakit daw hindi pa bumagsak ang ating bida kahit hinampas na ito sa likuran ng tubo ng malakas. Nagsaad naman ang isa sa mga ito na okay lang ba daw si Hyangnim, dahil ang akala nito na ang nasa loob ay ang kanilang boss na si Hyangnim, kaya hindi na nito namamalayan na papalapit na ang kamao ng ating bida sa mukha niya. Pagkatapos ay binugbog at sinama niya na rin ang mga kasama nito, kaya makikita natin dito na habang gumagapang si Burger sa kanila papalayo ay nagsisiliparan ang mga ito. Nakakita rin ito ng malaking sasakyan, kaya agad-agad na nitong hinatak ang nagmamaniho nito kahit kumakain pa ito. Pasiga naman na sinabi ng may-ari ng sasakyan na sa kanya daw ito kaya ibalik niya daw ito. Tinignan naman ni Burger ang nagmamay-ari ng sasakyan gamit ang salamin kaya nakita rin ito ang ating bida na mabilis na tumatakbo habang tinitignan siya nito. Mas binilisan pa naman ng ating bida ang pagtakbo nito at tumalon sa mga naglalakihang birds, kaya bahagyang nasabayan na niya ito. Sa ginawa nga ng ating bida na mabilis na paghabol sa kanya ay hindi ito makapaniwala kaya napanganga na lang ito sa kanyang nakita. Ngunit bigla namang sumulpot ang ating bida sa kanyang harapan. Pagkatapos tinadyakan kaya bahagyang nawala ng control si Burger sa sasakyan na minamaniho niya, kaya agad na itong natamba. Tumulo naman ang luha ng may-ari ng sasakyan dahil hindi ito makapaniwala sa mga nangyari, nagsaad rin ng parang kaibigan nito na ano daw ang nangyari bakit nandyan daw ang sasakyan nito. Maya-maya pa umahan na ang ating bida kasama si Burger at nagsaad na kahit gaano pa daw kalayo ang mga ito ay susundan niya ito dahil hindi niya palalagpasin ang mga taong humawak sa anak niya. Kaya tinanong niya ito na kung nasaan daw ang Fraser Warehouse. Sa kabilang banda habang hinihintay ni Hyangnim ang mga tauhan niya ay nagsaad ito na gaano ba daw katagal kayang manatili ni Minji sa loob ng freezer. Sa sinabi nga nito ay makikita natin ang mga kamay ni Minji na nag-iba na ng kulay dahil sa sobrang lamig sa loob. Kaya napayuko na lang ito sa kanyang ulo habang binabanggit ang kanyang ama. Napahinto naman ng bahagya si Hyangnim na parang may iniisip ito. Pagkatapos nitong mag-isip-isip ay alam na niya kung ano ang gagawin niya kay Minji para buksan nito ang pinto. Kaya agad-agad na itong umupo at kinausap si Minji na mamamatay lang daw ito sa lamig. Kaya bakit hindi na lang daw ito makipag-ayos sa kanya? Saad pa nito nang may hindi kaaya-ayang tawa na papakawalan na niya daw ito. Sakto namang nakarating ang ating bida kung nasaan ito, at sinabihan niya si Burger na dito ba daw ang sinasabi nitong Fraser Warehouse kung nasaan ang anak niya. Sa malakas na ulan ay kasabay rin na may dumating na mga sasakyan na mabilis na tumatakbo kung saan papunta. Sa loob ng isang sasakyan makikita natin ang isang pamilyar na mukha na nakaupo sa likuran. Nagsaad ang driver nito na sa tingin niya daw handa na ang lahat. Nagsaad naman si President Ju na magpatuloy daw ang mga ito maliban sa unang sasakyan. Saad rin nito na lahat daw ng utos at desisyon ngayon ay manggagaling sa kanilang planning director.
May tumawag naman kay President Ju, saad nito na talaga ba daw na kailangan nito ang kanilang planning director sa mga bagay daw na gaya nito. Dahil ang kanilang kausap daw ngayon ay ang bastos na gangster, kaya hindi niya daw kayang protektahan ito base sa kanyang kasalukuyang lakas. Tinawag naman ni President Ju ang kanyang driver na team leader Han, at tinanong kung gaano na daw siya katagal na nagtatrabaho sa kanya, sumagot naman ito na 5 taon na daw. Saad naman ni President Ju na kung pagod na ba daw ito dahil 5 taon na daw siyang naging driver niya. Nagsaad naman si Team Leader Han, na hindi naman daw sa ganon dahil curious lang daw siya kung anong klaseng tao ang makakalaban nila. Sinabihan niya naman ito na ang tao daw na yun ay matalino pero hindi daw ito mahusay. Sa kabilang banda habang patuloy pa rin na niluluko ni Hyang Nim si Minji, ay nagsaad ito na kung lalabas daw si Minji ngayon ay ipapangako niya sa kanya ang isang bagay. Kaya lumabas na daw ito dahil hindi daw sila magkalaban dahil iisa lang daw ang kanilang kalaban yun ay si President Ju, kaya wala na daw silang oras pa na aksayahin. At maniwala daw ito sa kanya habang pinapakita nito ang mukha ng kasinungalingan.